Idol, napaka-pogi mo, pahingin ng konti. Idol, napaka-gwapo mo, pahingin ng konti. Pahingin konti kagwapuan. Idol, napaka-pogi. Idol! Okay na si Prince Elio Padilla. Napaka-pogi ni Idol! Kasama po ang ating mga Vice President na United Muslim Leader, si Engineer Nasib Malawani ng Team Green Hills. Bigyan po natin ng masigabok na palakpak ang ating mahal na senador, Abdul Aziz Padilla. Takbir! Allahu Akbar! Tinatawagan ko po ang aming kuya, Sultanito Bawan at saka yung si Chairman Sultan Rasad Kurangken at saka si Basiri Campo. Kung maaari po ay dito po kayo sa stage. Punta rin yung Sarabotas. Maupo muna tayo para umpisan po natin ang ating programa. Okay. Wala. Inuna yung yakap. Sa alabot, nandito na po ang ating mahal na senator. Nandiyan pa yung imam natin, si Imam Muhammad. Maghanda-handa po kayo kasi kayo po ang unang-unang maririnig ng ating mga kapatiran. Pwede po tayong magsigaw po mga kapatid namin para umpisan po natin ang ating programa. Ang ating unang tatawagin po sa ating programa ay magbabasa po ng Quran, simbolo ng ating mga kapatiran na Muslim. Opo. Salamat po, Robin. Wait lang po. Dito po tayo. Len. Tumuloy na po kayo, maupo kayo. Pasok po tayo, pasok. Hoy! Yes, ma'am. May upo po tayo sa likod. May upo po tayo. Mga 2 minutes po ay sisimulan po natin ang ating programa. Hintayin po natin ang signal ng Sultan of Bulacan, Ulo Rahman.
po tayo sa ating programa ngayon. Bago po tayo simula ng ating programa, ay magtakbir mo muna tayo. Allahu Akbar! Isa pa, Allahu Akbar! Parang hindi malakas. Lakasan pa natin! Allahu Akbar! Mabuhay ang Senador Ruben Padilla Abdul Aziz! Ngayon po, ay sisimulan po natin ang ating programa. Magsisimula po sa ating imam. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na imam. Walang iba kundi si Al-Ustadz Imam Muhammad Ali. Ito ay magbabasa ng ating Quran para po sa ating programa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا أرحم الراحمين nandito kami ngayon sa oras na ito, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, nagtipon-tipon kami, Ya Allah, upang manalangin sa inyo, Ya Allah, na bigyan mo kami ng lakas ng loob na manaig ang katotohanan. At itong Pangulo namin na si Robin Padilla, Senador Robin Padilla, ay bigyan mo siya ng lakas ng loob at lakas ng kanyang pangangatawan upang may taguyod niya ang kanyang layunin sa para sa mga Muslim na kanyang pinaninindigan na bigyan mo siya ng lakas para may sagawa niya ang para sa kamusliman at ng mga Kristiyano na mamamayan sa Pilipinas. Sa ngayon, O Allah, bigyan mo kami ng lakas ng loob na masuportahan namin ng todo ang aming senador na si Robin Padilla. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, narinig po natin ang ating isa sa ating imam. Ngayon po ay lahat po tayo tumayo para awitin po natin ang Watawat ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa
Thank you po. Mari na po tayong magsiyo po. Ngayon po ay susunod sa ating programa upang buksan ang ating programa magmumula sa ating kuya, kapatid, walang iba kundi ang presidente ng United Muslim Leader, Region 3 Convenor, walang iba kundi ang Sultan ng Bulacan, Sultan Ulo Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan namin, mga Kristiyano, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Isang malaking karangalan ko po na tumayo sa inyong harapan. Unang-una po, pasasalamatan natin ang ating Panginoong Allah dahil tayo ay nagkasama-sama sa programang ito. Nagkasama-sama tayo sa isang pagtitipon na mahalagang ito. Pasasalamatan natin ang lahat ng ating mga visitors na nanggagaling sa iba't ibang lugar sa Region 3. Bigyan natin ng isang malakas na pasigabong palakpak ang ating mahal na senador, Robin Abdulaziz Padilla. Pasasalamatan natin ang overall president ng Bataan na nandito, Sultan Ampuan at ang kanyang mga kasama. Overall president ng Pampanga, Alan Magumnang at ang kanyang mga kasama. Overall president ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, kasama ang kanyang mga kasama. Pasasalamatan din natin ang overall president ng Tarlac, Makakna Box Buhari. Salamat din sa ating ina ng lungsod, Mayor Mami Sonia Estrella, Mayor Vice Verde Estrella. Pasasalamatan din natin ang ating mga kapulisan na sila ang nagbigay daan, sila ang umalalay sa ating mahal na senador. Pati ang ating mga kaibigan, mga BTMO, sa pag-aasikaso sa binyo na ito, ay sila rin ay ating pasasalamatan. Pasasalamatan din natin, maraming salamat sa ating mga leader na iba't ibang presidente sa lalawigan ng Bulacan. Narito po sila, mahal na senador, yung mga presidente ng iba't ibang lugar, sultan sa lalawigan ng Bulacan. Isa po itong malaking karangalan sa ating mga kapatid na mga taga-Bulacan. Dahil ang ating mahal na senador ay talagang bising-bisi po ito. Pero pinagbibigyan niya po tayo dahil sa ating mga pinapakita na suporta sa ating kapatid. Alam mo, kapatid namin na senador, hindi lang ngayon ka namin minahal. Hindi lang ngayon. Ay yung mga yan, nung araw pa po, nung maliliit pa kami, nasa sulok pa kami ng Mindanao, ay mahal ka namin. Dahil doon sa mga pinigula mo. Nakikita namin yung mga pinigula mo, kaya minahal ka namin. Merong isa dito na meron siyang Vitamax. Di ba dati Vitamax yun? Minsan, 3 palabas, puro Rubin Padilla. Pero tinatanggilik ng mga tao. Ganyan ka namin kamahal. Pero mas mamahalin ka namin. Dahil naging Muslim ka ba? Takbir!
Yun lang po, hindi ko na po papahabayin. At ang ating kapatid na senador, ay yung pong himlayan natin sa Norsagaray, libingan ng mga Muslim sa Bulacan, ay siya po ang nag-donate noon. At hindi lang Bulacan ang naglilibing doon. Lahat ng mga taga-South ay naglilibing din sa libingan natin dito sa Bulacan. Yun lang po, hindi ko na po papahabayin. Marami pa po yung magsasalita dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun po ang ating kapatid na Sultan of Bulacan Region 3, Sultan Ulu Rahman. Ang maririnig po natin na susunod na magbibigay ng kunting pahayag at pananalita sa atin. Kasi ang binigay nila na oras, kundi kaya minuto ay 2 minuto po. Kasi alam po natin ang pinakamahalaga ang oras natin ngayon, kaya bibigyan po natin sila ng 2 minuto. Ang ating maririnig ngayon, ang Secretary ng United Muslim Leader, magmumula sa ating kapatid, Brother Makin Makaayong, the Secretary of United Muslim Leader. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po isang Secretary ng United Muslim Leaders ng buong Luzon, Mindanao at saka Visayas. We have more than 500 Muslim leaders po na kagrupo po ng United Muslim Leaders hanggang Cebu at saka Mindanao po. Sa aming kapatid, minamahal na Senador Honorable Robin Padilla Abdul Aziz, ay nagpapasalamat po kami sa kanya dahil kahit konting oras binigyan po kami po mga Muslim leaders, ay lahat po kami ay more than 500 Muslim leaders, hindi po kasama ang mga tauhan, ay will support and protect Robin Padilla's leadership. Bukod pa doon, ang Nueva Ecija Province, may mga kasama ako, mga leader galing doon, Talavera, lahat po, kasi ang Nueva Ecija ay covering the 27 municipalities and 5 component cities. 4th district po yan, 4 na distrito po yan. Lahat po ng Muslim doon ay noong 2001 ay mahigit 25,000 ang Muslim population doon. Ngayon ay umabot na po sa 28,000. Lahat po ay will support and protect Robin Padilla leadership as of now and looking forward. Mga kapatid, ito po ang advokasya ng UML. Nandito na po ang aming Vice President, si Engineer Nasir Malawani from Green Hills. Ito po ang mga kasama namin, yung mga sultanate, yung mga president ng bawat community, ay nandito na po sila. Naririnig po nila ang sinasabi ko. Lahat po tayo ay magtulong-tulong at suportahan natin ang ating mahal na Senador Robin Padilla dahil siya po ang magiging aangat sa ating pamumuhay dito sa Central Luzon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Bigyan po natin ang masigabog na palakpak ang Secretary ng United Muslim Leader. Ang susunod naman na maririnig natin ay ang ating kuya, kapatid. Siya ay isang kapatid natin nagmula sa ating Region 3. Walang iba kundi ang co-founder ng UML, Sultan sa Region 3, Kuya George Ali Mauyag. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nais ko pong pasalamatan ang ating mahal na senador, walang iba kundi si Robin Padilla, at ang ating relative, si President ng Muslim Alliance, Nasib Malawani, at ang mga leaders ng Batangas, lalo na yung mga gagaling sa iba't ibang probinsya mula dito sa ating Region 3. Bagamat ako po ay isa sa inyong mga kasama,
na naging chairman ng United Muslim Leader mula noong 2018. Ito ang ating senador mula nung nagumpisa pa ang organisasyon. Siya po ay dumating sa unang-unang assembly ng UNL doon po sa Norsagaray noong 2022. Hindi pa ito naging senador. So alhamdulillah, mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin ang iyong mga kapatid na membro ng iba't ibang community na manggagaling dito sa Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy tumutulong sa inyong laban. Kaya nandyan ang Protect and Support Robin Padilla movement sa pangunguna ng aming mga leaders tulad ni Nasib Maloni, nandyan ang Sultan ng Bulacan, at ako ang iyong kapatid bilang Sultan ng Region 3 sa 7 provinces. Kami po ay patuloy na lumalaban na sana itong pinaglaban ng ating mahal na senador tungkol doon sa pinasa niyang mga batas ay malapit na po lahat ay maaprubahan. May singit ko na po noong nakaraan na last week, mayroon po tayong kapatid na pumanaw sa Bataan na taga-Angeles. So nakiusap po ako doon sa Bataan Provincial Hospital dahil ayaw nilang i-release yung kadaver. So ako po ay tumawag sa kanila. Sabi ko, mayroon po tayong ginano ng batas ayon sa Senate Bill. Kung hindi ako nakakamali, nasa 1511 ayon sa Republic Act 12126 yata. So, nakiusap ako sa kanila, sa aming mga Muslim, hindi pwede po kasi sa araw na yon ay kinuha po ng taga-foreignarya. So, dinadala ng dahil gusto nila hindi tumagal sa hospital. So, kami po ay nakiusap doon sa hospital na ang Muslim within 24 hours kailangan may libing. So, alhamdulillah, sana itong pinasa ng ating mahal na senador ng mga batas para sa ating mga kamusliman ay magtagumpay at madagdagan pa ayon sa ating mga batas na pinasa ng ating mahal na senador. So hindi ko patagalin. Ang importante tayo po ay magtulong-tulong dahil po para lumabas ang katotohanan, ang laban natin ay laban ng ating mahal na senador Robin Padilla. Maraming salamat. Maraming salamat po. Narinig po natin ang Sultan of Region 3, Kuya Charles Ale. Ngayon po ay narinig po natin ang mga leaders ng UML, United Muslim Leaders. Hindi po hindi po ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po nagpapahuli ang Muslim Alliance. Ngayon po maririnig po natin ang ating kuya, walang iba kundi ang ating kuya, Brother Nasib Malawani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong mga kapatid natin non-Muslim. Kung gusto ko sana hindi na ako magsasalita kasi kung tutusin talagang mula nung bagong laya yung kapatid natin lagi pong sinusuportahan natin yung mga program niya. Nabanggit po ni Jersal, yung founder ng UML, yung Norsagaray Cemetery. Sinuportahan po yan ng Green Hills Muslim Traders Association sa nung kapanahonan ng mga mayor sa amin. Hindi pa sila namayapa, mayor ng Ramayan at saka yung mga ibang leader po ng bansa natin o kaya bayan natin. So, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Si Brother Abdulaziz Robin Padilla, malaki pong naitutulong sa mga Muslim. At hindi lang sa mga Muslim, kahit mga Kristiyano. Pag malaman niya, tulad ng nangyari na landslide sa Benguet, nandoon na po siya kaagad. Yung nangyari sa Calanugas, nandoon na kaagad, kinabukasan. Yung nangyari sa Zamboanga, nandoon na rin siya kinabukasan. Kaya tinatawag namin siyang The Flash. Kumbaga sa kapanahonan ni Baldavid, yung Hinebra San Miguel, yun po ang The Flash. Sobrang bilis. Kaya the action man ang Senate,
yung kapatid natin si Abdulaziz Robin Padilla. Kaya kami, yung grupo natin sa Lanao del Sur, andito yung lead convener ng Protect, Robin Padilla, si Kasim. Kami po ay gusto namin hindi lang sa Senate, gusto namin maging Vice President para mas lalong maraming matutulungan. Inshallah, by 2028, full support ang Mindanao sa kapatid natin, hindi lang sa Mindanao, Luzon at Visayas. Alam nyo naman, mapagkumbaba, napaka-humble na tao. Siguro ang hindi lang magmamahal ay yung may kapansanan sa pag-iisip. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun po ang ating kapatid Kuya Nasib Malawani ng Muslim Alliance. Ngayon po, ang ating inaabangan, makita at marinig ang kanyang pagsasalita and personal. Ngayon ko po sasabihin, Idol, 1991 po, pinapanood ko po ang inyong video, ang inyong movie, yung Mista. Kami po ay mayroon kaming Vitamax sa oras na yon. Ngayon po, nagkakatotoo ang aking panalangin na makita at masaksiyan, marinig ang ating kapatid, walang iba, kundi ang pinakamamahal natin sa isa sa mga senador, walang iba kundi ang kapatid natin, Abdulaziz Robin Padilla. Yan po ang ating marinig ngayon. Takbir! Lakasan pa! Lakasan pa! Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga kapatid ko pong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid po nating Kristiyano, sumainyo po ang kapayapaan. Alam niyo po, napakaganda ng mga sinabi ng aking mga kapatid. Maraming salamat. Pero mas gusto ko yung unang sinabi. Yung panahon na ako'y nasa pelikula pa. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nasa pelikula po ako, wala akong basher. Nung nasa pelikula ako, mahal na mahal ako ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ngayong naging politiko ako, I love you, ma'am. Gumigising pa lang ako, may basher na. Alam nyo, hindi po ako sanay kasi na minsan iniisip ko ano bang nagawa ko sa mga taong ito kung bakit pati asawa ko ay pinagsasalitaan ng napakasasamang salita. Hindi ko po malaman. Wala naman akong ginagawang masama bilang politiko. Hindi naman ako nagnakaw. Wala akong record ng nagnakaw ako. Kung meron, dapat magalit ang tao doon sa mga magnanakaw. Pero sa mukhang to, ba't may nagagalit? At pati yung asawa ko, dinamay pa. Masakit po yan para sa isang lalaki. Maging Muslim ka man, maging Kristiyano ka man, masakit kapag pinagsasalitaan ang asawa mo. Nakakapanggigil. Pero dahil pinagpala ako ng Allah na magkaroon ng sabar, ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Pero sana, ang pakiusap ko sa mga taong yan, huwag naman yung idamay yung asawa ko
hindi naman politiko yung asawa ko. Hindi politiko ang aking mahal na iisang asawa. Iisa pa lang, ginaganan nyo na. Paano pag naging dalawa pa? Hanggang 4 yan. Kaya, pakiusap ko po, alam ko yung iba bayad dyan eh. Alam ko yung iba troll. Troll po, yun yung mga kumikita. Para siraan ka, dyan sila kumikita. Pakiusap lang, ako na lang ang banatan ninyo kasi ako lang ang politiko. Saka kung babanatan niya ako, humanap naman kayo ng totoong ibabanat nyo. Puro kasinungalingan eh. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang problema. Kaya ang mga banat ninyo, bobo yan, tanga yan, yan ang mga kaya lang niyong sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, 0 ako. Kaya po, mga mahal kong kababayan na nandito ngayon sa Bulacan, alam niyo po ba na ang Padilla ay tubong Bulacanyo? Diyan po kami sa Plaridel. Ang dati pong governor dito sa Bulacan ay lolo ko. Kaya meron pong Padilla Highway dito. Ang lolo ko po ang nagpagawa na ang Kapitolyo. Ang pangalan po niya ay Jose Padilla Sr. Yan po ang lolo ko, tatay ng tatay ko. Kaya nananalaytay din po sa akin ang dugong Bulacanyo. At ganun din po, may mga kapatid ako dito na taga Nueva Ecija, narinig ko. Taga Nueva Vizcaya. Marami din Padilla po dyan sa Nueva Ecija, sa Peñaranda. At ganun din po sa Nueva Vizcaya, ang dating governor naman po dyan ay uncle ko, si Cho Carlos Padilla. Kaya ito pong Region 3 ay malapit na malapit po sa puso ko bilang isang Padilla. At bukod po dyan, mga mahal kong kababayan, gusto ko pong maintindihan po din ninyo, dito sa Bulacan, Region 3, yung mga unang Muslim dito sa bayan na ito, wala pang Pilipinas, nandito sa Region 3. Yan po ay nakatutok at nakalagay sa kasaysayan. Kaya hindi po bago ang Muslim dito sa Region 3. Katunayan, kapag binasa niyo po ang kasaysayan, ang lumaban sa mga Espanyol, diyan, sa Maynila, kung tawagin, si Tariq Sulaiman, yan po ay taga Region 3. Kaya mga mahal kong kababayan, dito sa region na to, hindi po bago ang Muslim. Kaya sana maging mapayapa tayo. Maging Muslim, Kristiyano man, huwag tayong sumama doon sa mga may bago na naman silang sinasabi sa mga Muslim. May bago na naman silang pinalalawak at inililigaw na naman ang issue. Ang sabi nila, yung daw gulo sa Zamboanga, yung pamamaril sa Zamboanga, gawa na naman daw yan ng isang Muslim. Itong mga taong tagapaggawa ng kalokohan na ito, hindi na nagbago eh. Kapag hindi Muslim ang gumawa, hindi nila sinasabi yung religion. Ang daming nangyari ganyan. May namaril sa ganon, may nanaksak doon. Ang ilalagay, yung pangalan ng tao. Pero kapag Muslim ang nakagawa, Muslim kagad ang ituturo. Napakapangit po ng ganyang pag-uugali. Dahil walang kinalaman ang religion sa pagpatay ng tao. Bawal na bawal po yan sa mga Muslim. Ang sabi po ng Quran, yung aming Bible, pagka pumatay ka ng taong walang kasalanan, parang pinatay mo na ang buong mundo. Kaya sana po, itong mga nasa media na walang magawang tama, pag nagsulat naman po kayo, huwag niyong pag-awayin ang Muslim at Kristiyano.
Wala na ba kayo talagang gagawin kundi pag-awayin kami? Hindi ba nyo kayo pwedeng gumawa ng mga bagay na magkakaroon ng kapayapaan? Hindi ba nyo pwedeng pag-usapan kung paano tayo aasenso ang ekonomiya natin? Paano tayo magkakaroon ng trabahong magaganda, sweldong magaganda? Lagi na lang ipagtatakip ninyo. Ang gusto nyong ipagtakip lagi, yung Muslim, kasalanan ng Muslim. Eh napakapangit po ng inyong mga style. Ang totoong issue, blood control, yan ang issue. Hanggang ngayon, baha sa kalumpit, hindi ba? O pero ayaw niyong pag-usapan. Hagonoy, Malolos. Nako, buong Pilipinas na yan. Pero hindi pinag-uusapan. Ang mga totoong issue, dapat yan po ang nasa page ninyo. Yung nasa inyong mga Facebook account. Dahil kayo lamang po ang magbabantay ng pera ninyo. Tandaan po ninyo mga kababayan, pera nyo yan. Ang insulto pa dyan, inutang yan. Inutang yan na ang magbabayad. Hindi lang po tayo, pati apo-apo na natin. Ang utang po natin lalakad na hanggang 19 trillion. Trillion na po. Wala po akong sinisisi dito. Baka sabihin nyo, hindi, oposisyon ka kasi. Maka Duterte ka kasi, kaya binabanatan mo yung Marcos. Hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Nung kami po ay mga binata pa, barkada ko po yan. Magkaibigan po kami niyan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon, na isinusuka sila, ako barkada niyan. Ngayon lang, medyo gumulo. Hindi na yata ako kilala. Pero mga kababayan, hindi na po ito usapin ng politika eh. Hindi na ito usapin ng oposisyon, administrasyon, hindi na po. Usapin na po ito ng kinabukasan ng mga anak natin at apo natin. Ano ang gagawin natin? Katulad ng halimbawa, hindi ko na ako patatagalip. Ilang oras ba ako pwede dito? 2 oras! Hanggang gabi. Baka malugi yung mga tindahan. Wala nang bibili. Hello po. Ang number 1 na issue ngayon, ito yung mga dapat nyong bantayan na issue. Yung Pax Silica. Ano ba yung Pax Silica? Ang Pax. Nako. Mukhang binibless tayo ng ulan na. Yung Pax Silica ho, yan ho ay yung mga negosyanteng dayuhan na gustong pumasok sa ating bansa at gustong magnegosyo. Tandaan po ninyo, kapag merong investor, kapag merong namumuhunan, ano ibig sabihin nun? May trabaho. Pag may trabaho, may sweldo. Ang hindi ko maintindihan kung bakit itong Pax Silica ay ginagawang issue ng mga politiko. Dapat ho, iyaan ay pinapayagan nating pumasok at magnegosyo dito sa atin. Hindi ho yan dapat pigilan. Ano ang dapat lang siguraduhin ng gobyerno namin? Bumubukas na ang mga payong. Siguro yung bandera lang. Medyo ano natin pagka umulan. Tayo, pwede naman tayong ulanin. Mukhang dito ko yata makikita yung pangalawang asawa ko. Ayan yata, ayan na. Bantayan lang po ninyo yan, mga kababayan ko. Kasi diyan po nakatutok kung paano magkakaroon ng mga trabaho dito sa bansa natin. Pumasok yung mga dayuhan.
Yan ho ang ginawa ng Singapore, yan ang ginawa ng Vietnam, yan ang ginawa ng Malaysia. Lahat ho ng kapitbahay natin, yan ho ang ginawa. Pinapasok ang mga dayuhan na mamumuhunan. Hindi po ibig sabihin na sinasakop tayo. Dahil kung tayo ang sasakupin, ako ang unang-unang lalaban dyan. Pinatunayan ko na ho yan. Nung tayo sinasakop ng ICC, ako ang lumaban dyan. Di ba pinagpintakan pa kami? Ginawan pa ako ng issue na pinatakas ko daw si Bato. Di ho totoo yun. Hindi ko ho pinatakas si Bato. Sumakay lang po sa kotse ko, lumabas kami. Ilang beses ko na pong sinabi na kung sasakupin tayo ng dayuhan, lalaban tayo. Pero kung magninegosyo sila at magbibigay ng trabaho sa atin, papasukin natin sila. Hindi ho po pwede na habang buhay, alipin tayo. Payag ba kayo maging alipin na lang? Nakakasawa ng maging alipin. Kailangan umasenso naman ho ang ating mga buhay. Kaya mga kababayan ko, mga mahal kong kapatid na mga Muslim, Kristiyano, huwag tayong magpadala sa mga sinasabi ng politiko na masama ang foreign investment. Huwag po kayong maniwala dyan. Tingnan nyo yung kapitbahay natin. Huling-huli na ho tayo, naiiwan na tayo. Dati tayo ang number 2 sa Asia, number 2 sa ASEAN. Ngayon, kulelak tayo. Pangit ho yan. Ang kailangan natin, negosyo. Hanggat may nagninegosyo, ibig sabihin, aasenso tayo. Pangatlo, pasensya na ho kayo, ang ulan eh. Ayaw naman nyo akong paalisin dito. Sabihin lang nyo, pagka, ma'am, magandang ano po, meron po. Kailangan mo payo. Hindi, okay lang. Basta nakikita kita. Wala. Maraming salamat po. May Allah give you shifa. Opo. Pakalapitin na naman si Mami. Oh. Eh, dungayo, dungayo. Okay na nga ano. Basta mo. Okay, nilig siguro. Ano? Ano pa kaya kayo? Okay. Pangatlo, kanina nabanggit po ni brother na Allahu Akbar, la ilaha illallah. Siguro, kailangan po, kumubli na kayo. Kumubli na po kayo, baka makasakit pa. May ibang araw naman. Opo. Ba, ang ganda ng kulay niya, na pink na pink. Yeah, okay lang ako, brother. Okay lang. Huwag na, yung mga tao nababasa, tapos sa kapayong tayo, pangit. Hindi maganda yun. Pero kayo po sana, sumilong para... Pangatlo, ang sabi po kanina nung aking mahal na kapatid na si Nasip. Alam niyo po si Nasip, nung lumaya po ako sa Bilibid, yan po ang unang-unang sumalubong sa akin.
Kaya yung samahan po namin ni Nasip masyado nang malalim. At yung mga dito po na mga Muslim dito sa Bulacan, yan po ang tumulong sa akin kung bakit meron tayong sementeryo sa Norsagaray. Kaya hindi po bago itong relasyon namin ng mga Muslim sa Bulacan at si Brother Nasip. Ito po ay matagal ng samahan. Ito pong sinasabi, nakakandidato ng Vice President, hindi ko po yan, alam nyo kung totoo lang mo ito ha, totoo lang. Alam ito ng Allah. Wala na ho akong ambisyon sa politika. Wala na ho. Yang politika para sa akin, fitna. Ano ho ba yung fitna? Ang fitna, malaking pagsubok po yan. Lahat na yata ng kasamaan nakasa loob ng politika. Tabi na po kayo kasi ako lang ang maliligo sa ulan, hindi kayo. Baka sipunin ka. Upo na lang kayo, boy. Ngayon, hindi ako nagpunta dito para kumbinsihin kayo na tatakbo ako ng Vice President o anumang posisyon o magsisenador pa. Ako po ay nagpunta dito para makita ko po ang aking mga kapatid, silang mga nagmamalasakit, silang mga tunay na masasabi ko pong mga taga-Bulacan na, tiga Nueva Ecija, tiga Nueva Vizcaya, tiga Batangas, alhamdulillah, maraming salamat. Pampanga, lahat po kayo, maraming salamat mga kapatid. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi po politika ang pag-asa ng bayang ito. Hindi politika ang pag-asa ng Pilipinas. Ang pag-asa ng bayang ito ay nasa inyo. Wala sa sino mang mamumuno dahil wala na po akong nakikita pa na pag-asa sa sistemang bulok na to. Napakabulok na po ng sistema ng ating gobyerno. Kailangan po natin itong baguhin. Kailangan yung palitan. At ang tanging natitirang paraan po dyan, at pag-isipan yung mabuti, maging federal po ang Pilipinas. Dahil simula pa nung araw, federal na po tayo. Ginawa lang tayong sama-sama ng mga Espanyol para madali nila tayong kontrolin. Pero nung araw pa po, federal na tayo. Hiwalay ang Mindanao, hiwalay ang Bisaya, hiwalay ang Luzon. Para po tayo umasenso, para tayo maghatakan paangat, kailangan po yan ang gawin natin. Kung paano tayo yumaman nung araw na wala pa ang mga dayuhan, kailangan tayong bumalik dun. Ayos ma'am, yan ang mga banat talaga. Pero wag ka naman paulan, sweetheart ha. Pag-isipan niyo po yan mabuti. Hindi ko na po patatagalin kasi baka magkasakit kayo. O hayaan na lang po niyo ako magpasalamat. Nasaan ba yung papel? Bago matapos ito. Nailagay yung papel. Ito pala. Una kay Brother Kasim. Alhamdulillah. Maraming salamat kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng Philippine National Police. Kahit na hindi po ako nag-escort talaga, pero in-escortan nila ako para makarating dito agad. Hello, ma'am. Opo, solid. Sana makauwi na po. Kawawa naman. Matanda na po si Digong. Alan Magumnang ng presidente po ng Pampanga. Brother, assalamualaikum. Maraming salamat. Sultan Ampuan, overall president of Bataan. Bokari Makakuna, overall president of Tarlac. Makin Makaayong, overall president of Nueva Ecija. Mauyag Jers Ali, founder, Sultan of Region 3. Olo Rahman, Sultan ng Bulacan. Gamail
Naku, nabasa, brother. Hindi ko na maano. Ampaso. Tama ba? Ng Batangas. Mukay Derampatun, Sultan ng Batangas. Saipudin Saripada, President ng Balagtas, Bulacan. Okay lang ako, brother. Ayaw mo, makakabasa yung mga tao. Nakita mo. Kami lang ayaw. Zulkifli Manansala, President ng Kalumpit Muslim Incorporated. Brother. Khalid Guliling. Tama ba? Ayun. Khalid Giling, President ng Bustos, Bulacan. Allahu Akbar. Abu Jaring Taratingan, Sultan of Baliwag. Allahu Akbar. Sukri Langko, Chairman of Salam. Rashid Saumay, President of Hagunoy. Norcia Adamil, President of Paumbong. Ansari Ali, President of San Ildefonso. Makoy Langko, Overall President ng San Jose del Monte. Sultan Faiz Saripada, Sultan of Santa Maria. Junaid, President of San Rafael. Abdul Rahman Toro, caretaker ng Himlayan ng Liwanag ng Kapayapaan. Allahu Akbar, brother. Yes. Abdul Aziz Al Nasir, Dato Imam ng Baliwag. Yun. Muli po, maraming salamat po mga mahal kong kapatid. Saka na lang po tayo uli magkwentuhan. Ma'am, salamat po. Kawawa naman yung mga kapatid natin na ma'am, masyado kang naulanan dyan. Ang presidente po ng Palawan, Palawan Sulaiman ng Malolos. Ayun. Maraming salamat po. Brother, mistiso ka pala. Allahu Akbar. Guys, may tissue ba ako sa mukha? Alhamdulillah, brother. Parang hapon. Alhamdulillah. Maraming salamat po. Salamat po sa Mercury Drug. Malamang masyadong mabili ang biogesic ngayon dyan. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga tindahan. Magkakaroon pa po tayo uli ng sa muli po, pagka hindi naman ganito ang panahon, baka marami magkasakit. Halika, sweetheart. May asawa ka na ba? Ah! Boss! Halika rito, boss! Unahin natin yung asawa mo, baka magulpin mo ako na. Alano dito, kasama ko siya. Yung Bagyo Binta. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maraming salamat po ulit sa PNP saka sa Bureau of Fire. Maraming salamat. Sa traffic ng PNP, ang pangalan na nga uli ni Sir. Colonel Isbon Lamasares. Maraming salamat po, Sir. Salamat po sa SWAT. Lieutenant Colonel Sanchez, sir. Thank you, sir. Ng SAP. May picture ako ulit sa kanya. Patabi lang po na pa yung content. Alright. Sige. Salamat. Ikaw pala yan. Siya po ang Duterte nakapink. Salamat mo. Pero alam mo, Mayor